Kasi may ibinulgar at may pasabog na naman itong si Cathy Binag. Itong video na ito ay ipapakita ko sa inyo, no? At mismo si Cathy Binag po ang nag-confirm na meron talagang mga kabalastugan na ginagawa ang some of the members sa ating ang ating gobyerno ngayon, ang itong administrasyon na ito. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, ayan. Struggle is real kasi brownout dito sa amin. Ang ginagamit ko lang is generator, no? And we are live ngayon sa ating YouTube channel. At ang pag-uusapan natin ay patungkol nga dito sa paglutang nitong si Cathy Binag. Dati na itong lumutang eh. Dati na itong may pinasabog. Ngayon naman, nakaka-shock itong bagong balita kasi may ibinulgar at may pasabog na naman itong si Cathy Binag. Itong video na ito ay ipapakita ko sa inyo, no? At mismo si Cathy Binag po ang nag-confirm na meron talagang mga kabalastugan na ginagawa ang some of the members sa ating ano tinatawag nating ang ating gobyerno ngayon, ang itong administrasyon na ito in particular. Na-mention pa ni Cathy Binag na nagkausap na sila ni Bato de la Rosa. At ang pinag-usapan nila ni Bato de la Rosa, may hinihingi itong si Cathy Binag na baka ibalik mo yung PIDEA leaks na hearing kasi lilitaw siya doon, no? Kasi si Morales, tapos na si Morales in-interview na si Morales. Pero si Cathy Binag, marami siyang nalalaman na hindi pa alam ng taong bayan. Okay? Kasi yung vlog ni Cathy Binag with Maharlika, itong mga interviews ni Cathy Binag, medyo SMNI lang at saka mga vloggers na iilan ang nagko-cover dito sa side of the story ni Cathy Binag. So kailangan ito marinig ng mainstream media. Kasi never mong makita ang isang balita ay patungkol kay Cathy Binag. Wala talaga, no? At maraming nalalaman si Cathy Binag na it really concerns the public eye. It really concerns the taong bayan. Na meron tayong klaseng mga government officials na hindi katanggap-tanggap sa mata ng taong bayan. Okay? Isa na dito, no? Hindi ako nasabi nito kundi si Cathy Binag na-mention, ano ba talaga ang papel itong si Chis Escudero with the Marcos family. Okay? Malalaman natin yan mamaya dito sa sinabi ni Cathy Binag. At mahirap na i-accept sa mata ng taong bayan kung ito pong mga nangyayaring ito ay totoo. Bakit ko ba ini-entertain itong issue na ito? Okay? Yan ang malaking tanong. Kung maalala ninyo, may sinabi po si Vice President Inday Sara Duterte na may hawak siyang video. 'Di ba? Pero sabi pa nga ni VP Sara, mamaya na yun kasi i-step by step ko yung mga issues. Okay? Kasi hindi maganda na ilalabas yan lahat. Okay? So step by step. Dito sa pasabog ni Cathy Binag, ni-mention niya, siya mismo ang nagsabi na si VP Sara na ang maglabas ng video. So meaning to say, may nalalaman itong si Cathy Binag patungkol dyan sa video na sinasabi ni VP Sara. Okay? At yan ang pag-uusapan natin ngayon at i-react natin itong mga sinasabi ni Cathy Binag. Okay? So, pero bago natin ito pag-uusapan kasi mahalaga po ito, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Ayan, naka-follow, subscribe na ba lahat? So, simulan na natin. Pakinggan natin si, kasi yung iba nagagalit na Nahiyang-hiya naman ako. Sige, pakinggan na natin si Cathy Binag, okay? Ayan, Cathy Binag, pasok. Play. Si Banat by 48. 48. Si Banat by naman pala. Teka muna, tapusin na natin yung personal. Bakit ba lumabas ang
Miss Cathy Binag Mm. at bumanat sa mga abusado ng gobyerno. Iyon, no? Alam mo, I guess, you know, all my life, like sabi ko nga yung first kid ko, di ba, na-abuse din ako. So, when you are seeing something already na kapwa babae mo, then I'm a victim eh. I experience what they're doing. Nakita ko. Kasi hindi ako nanonood kasi for like 3 years, nagba-back and forth ako sa Amerika. Dahil sa ginawa nila sa akin, parang pinagkaisahan talaga kasi ako, binuli ako, even yung finorge pa nila yung mga signatures ko to sell my cars, yung my properties, kasi wala ako dito. Tapos I let it be. Then nung nalalaman ko, kasi yung may isang malapit na kaibigan si VP Sara, na kaibigan ko. Tapos sabi niya, ate, kasama ko JCI kasi ako Junior Chamber International Senator ako. Sabi niya, ate, grabe yung ginagawa nila kay Inday, ganyan-ganyan. Sabi ko, bakit ang nangyari? Hindi ako nanonood na eh. Kasi nung umupo pa lang sila, alam ko na talaga na sabi ko, nako, kalokohan to. Alam mo yun? Kasi yung naging sap niya, yung inabuso ko, si Anton, di ba? So parang, nako, malabo to. Drugs na yan. Anyway, so nung nakikita... Di ba, alam natin, sa una niyang paglutang, itong si Cathy Binag, alam niya ang mga ginagawa nilang polboronic session, di ba? Alam natin yan, pero may bago dito eh. Ako din, I was watching. I started watching everything February this year. Tapos nire-recall ko. Sabi ko, wow, ibang level to. So doon yung pumasok na, eto talaga mga taong to, ungrateful talaga. Walang pakialam, napakawalang utang na loob, at saka napakamakasarili. At saka imagining mo they are hurting all this, yung mga taong to, especially si VP Sara, na who goes against pa sa dad niya because she wanted to help them. Tapos siya pa yung tinitira, tapos yung Ale, wala naman siyang ginagawa. She left nga eh. Para, okay, ayoko na, like what she said, ayoko na, alis na lang ako, toxic, mananahimik ako, I let them be. Pero hinabol siya. You know what I mean? Parang ginulo pa siya. Sabi ko, ay, hindi na to pwede. Parang for some reason, I don't even know saan nanggaling yung lakas ng loob ko. Yung parang sabi ko, if they can, ganun pala, they can do it to me, they can do it to the whole people, to the whole Philippines. Sabi ko, okay, fine, I need to do this na. And the only person that I told na, parang sabihin ko na lalabas ako, is my eldest daughter. Then I asked her opinion. She told me, Mami, di ba remember, before mamatay si mama ko, kasi sunod na namatay dad ko, 22, 23 namatay mama ko. So sabi niya, remember Mami, sabi ni Lola, ni mama tawag nila sa mom ko, demanda mo nga. Tapos siya pa mag-wait, tapos sabihin niya lahat, yung mga ganon. Namatay siya. Tapos parang maybe ito yun. Baka si mama rin yan. Pero ma'am, di ba kayo, siyempre, medyo matataas to eh. And meron kayong personal Yes. sa kanila, no? So, hindi ba kayo... Ito kasing unang tanong kay Cathy Binag, tinatanong po siya ng mga banateros kung bakit ka lumutang? Anong purpose mo? Bakit mo ibinulgar ito lahat? Di ba? Yan naman kasi, dapat nating tanungin ng isang tao, ano yung pakay mo? Ano yung layunin mo? Bakit ka lubadtad ngayon? At bakit mo ibinulgar ito ngayon? Okay? So this is the reason why. natatakot? Alam mo, again, hindi ko alam talaga. Alam mo, hindi ko alam saan nanggaling yung lakas ng loob. And maybe because for 3 years, I just isolated myself. Then, isolated myself kasi I feel like I have so much pain in my heart. Ganon. Tapos, in-isolate ko yung sarili ko, tapos kay God lang ako. I think it's God providence talaga yun. Tapos, until now, hindi ko alam saan nanggagaling. Until now, nan umuupo ako dito, again and again, kinuwento ko nga, marap ako sa mirror sometimes. Ano yung kinukonvince ko? Matakot ka, Kati, matakot ka. Wala eh. And I'm ready. You know you're a Christian. You told me a while ago. If you surrender 100% your life to God, I think you're ready. You're not afraid to die. Of course, diba? Nobody wanted to die, but I guess you're more ready because you know that you're fighting for the truth. Diba? So you're fighting for the truth, you're telling the truth and everything. That's it. Kasi ito si ma'am, nung napanood ko si Miss Cathy, no, marami na rin kasi ako napapanood na kumakalaban sa gobyerno. And minsan naniniwala ako, minsan hindi. Si Miss Cathy nung lumabas, talagang naniwala ako kasi meron siyang First-hand experience. personal knowledge eh. So sabi ko, ito ano to. At saka wala siyang Nothing to gain. nothing to gain. Ang daming mawawala sa kanya, delikado buhay. Kaya matanong ko, ma'am, Yeah. wala ka bang planong tumakbo in the near future? Wala eh. Wala. Parang hindi siya. Hindi, kasi baka ma'am, baka gumagawa lang ng pangalan Yes, for the... yes. Alam mo na, yung merong agenda eh. Alam mo, 2016 pa lang, in-offer ako. Tatlo yan, party list. And alam yan ni Tony Boy. Tapos 2019, in-offer ulit ako. Hindi talaga. Yang Tony Boy na yan, no, kung matandaan nyo, no, recall lang ito ha, si Tony Boy po ay parang barkada po nitong si Bongbong Marcos na kasesyon po ng Polboronic na naging kasintahan niya. Okay? Kaya nga, alam niya ang mga lahat ng pinanggagawa ng kabalastugan ng barkadang yan. Yung grupo na yan eh. I think kasi, ang dami kong makakaaway. Sa sobrang ano ko, pag nakita ko talaga, ay, hindi pwede to. Nasa camera siguro ako palagi. Minubuking ko lahat. Hindi, kaya naman na natatanong, Yeah. sa totoo lang po, palagi ho namin natatanong yun. Yes. Kasi
ano na yun eh, gawain kasi ng iba yan eh. Yes. Kato, may kita nga natin yung iba nga dyan, di ba? Babanatan lang yung Duterte Yes. para makilala sila ng tao, tapos tatakbo. Yes. So, yung sa inyo naman, so iba namang, ano yun, iba namang, iba namang paraan yun, or iba namang hindi katulad nung sa kanila. Eh kaya palagi namin natatanong nila Coach Oli na wala ba kayong plano tumakbo Based na on experience kasi. Oo. Well, you know, yung sa totoo lang, I think yung parang mas better na ganito lang ako. Yung parang pwede akong magbantay bilang simpleng ordinaryong tao, maging political, magbantayan ko yung mga politician natin, tapos I can say what I want. Rather than sitting there, tapos ako naman yung mababati. Kasi remember kasi, eto kasi yan, walang politician na umupo, nagiging kontento ang lahat ng constituent. Kasi hindi mo mapiplease lahat. May mga bagay ka talagang hindi mabibigay. And ako kasi people pleaser ako eh. Yung parang ayoko may nadidisappoint sa akin. So parang feeling ko baka ma-depress ako, because of depression ko. So parang ganito na lang. Kasi you can still help the majority behind the scene by helping all those. Like right now, yung ginagawa ko, sinusupport ko yung mga politician na this coming election na naniniwala ako na makakatulong sa ating bansa. Diba? Parang kayo, like, okay, you're a host, pero you're giving your voice and you're helping the nation. Iba yun eh, diba? May freedom. Alam niyo ma'am, isa pa sa inaano ko sa inyo, yung sinasabi niyo kanina na hindi ako natatakot eh. Dahil kapag buo yung tiwala mo sa taas, hindi ka takot mamatay, hindi ka takot ganon na ganon din po ang ng Banateros. Kasi lagi nga ako kaming na kadalasan mga magulang namin sasabihin, medyo magdaan-dahan naman kayo kasi iba yung kinakalaban nyo. Ang katwiran ko lang, bahala na. Kung ano naman yung pinaglalaban namin is para naman sa bayan at ay pawang katotohanan lamang. Sabi ko lang sa magulang ko at ganon din mga kasamahan ko dito sa Banateros. Kaya hindi ako nagkamali talaga. Actually, totoo eh. Sa paglutang po nitong si Cathy Binag, sobrang nakakatakot sa kanyang seguridad, no? Pwedeng mawala ang kanyang buhay sa ginagawa niya. Yung unang labas nyo pa lang, sabi ko, totoo itong sinasabi nitong tao. Tama yung sinabi ni Coach Oli kanina kasi, kumbaga may first-hand experience siya doon sa mga tao. Nakasama niya ng matagal na panahon. At ito na lang, may tanong po ako. Kasi sa social media talaga nag-trending yung pangalan ninyo. Yung mukha niyo talagang pagka nagbabrowse ka, makikita sa TikTok, sa mga Reels, and all that, sa YouTube, nandyan lahat. Mula po ba, noong lumabas kayo at nagsalita at pinilantad nyo, nagbulgar kayo ng mga state, marami kayong sinabi, meron na po bang lumapit sa inyo para to make a deal, para tumigil kayo magsalita? Meron ba? Wala. Bakit kaya? Ang meron lang is tumawag na kung pwede lang. Kasi syempre, yung nangyayari sa mga parties, private parties ng mga bahay, kung kakainan kami, nagiinuman kami. So, yung sinabi lang nila na sana wag lang silang ma-mention. Yun. Ang sabi ko lang, simple lang. Hindi ko kayo i-mention, basta huwag kayo makikisakay sa gulo at huwag nyo rin kukonsintihin. Kasi pag dumating yung panahon na yun, hindi ako magdadalawang isip na i-mention kung sino kayo. Diba? Kasi dapat, kung alam yung mali, huwag nyo konsintihin. Or kaya, manahimik na lang kayo. Huwag makisali sa gulo. Alam nyo, sa totoo lang, analysis ko dito, itong si Cathy Binag lamang ang may, kung baga, yung matapang na dugo na lumutang. Alam ko, marami pa dyan na may alam. Alam kong merong mga tao na alam ang kabalastugan ng ginagawa nitong grupong ito. Yung grupo ni Bongbong Marcos, alam kong meron pang mga personalities na alam nila. Pero tiklop lang ang kanilang mga bibig kasi ayaw nga nilang masira ang kanilang buhay. Pero ako, believe ako dito kay Cathy Binag, no? Di ko alam kung ano ang pinag-isipan niya bago siya lumutang dito kasi in the first place, mga malalaking tao ito sa Pilipinas ang kanyang ibinuking. Di ba? Patuloy. Alis ang gulo. Kasi like what I said, I did what I did. I have nothing to gain. Hindi ako artista, hindi ako tumatakbo, Correct. hindi ako vlogger and everything. I just wanted to share my experience for people to know and to validate yung sinasabi ni PRRD, ng mga tao and everything. That's it. Sundutan ko lang. Sige. Coach Oli. So wala pa lumalapit. May tumawag lang, pero huwag babanggitin yung kanilang yes, pangalan. yeah. Pero kung halimbawa, merong lumapit to make a deal na, oy Cathy, ano ba gusto mo? Para tumigil ka sa pagsasalita at para ma-spare mo yung pangalan namin. Katulad yung mga binabanggit mong pangalan na hindi ko nababanggitin. Ano yung gagawin ni Ma'am Cathy pagka ganun? I won't agree. Parang sa akin kasi, hindi parang. Sa akin talaga is, pag ginawa ko yan, wala na akong integrity, character, and I have kids. Yung mga anak ko, dalaga, binata, yung gusto ko lang talagang iiwan is, I don't need much. Gusto ko lang na, yung hindi ako ganun kasikat or anything, may maiwan akong legacy na na-share ko sa bansa. Ayun. Tapos yung mga anak ko, dadalhin nila yun, yung maganda. Hintay tayo sa portion na sinabi niyang may video pati si VP Sara. Meron raw
alam patungkol dito sa video. Ganda yung magiging record mo, di ba? Kasi yung integrity mo at yung character mo, magbe-base yan kung ano yung pinaninindigan mo, yung principle mo, di ba? So kung yung prinsipyo ko mababase because bibigyan niyo ako ng billion-billion or anything, kikitain din natin yung pera. Correct. Pero yung ako kasi, like what I said, si God kasi enough na sa akin eh. I've experienced it eh, pero hindi ako naging masaya. Di sana nagstay ako doon, di ba? Tama. So si Ma'am Cathy ay mananatili sa kanyang paninindigan. Of course, of Alright. course. So, Yes. Coach Oli, kanina may Ayun, sasabihin ka. kasi totoo ko yung sinabi niya na wag lang kayong makisali, wag kayong makigulo. No? Ano ba 'to ibig sabihin wag kayong makigulo? Hindi mo sila i-mention. Ito ba yung kasama doon sa political harassment na ginagawa kay PRRD at kay VP Sara? Yung kasama ba yun sa sinasabi mo wag kayong makigulo dito? Oo, kasama na yun. Tapos, kasi uso yan eh. Kung sino yung nakaupo, alam mo yung, sabi nga nila yung hinahalikan kasapwet, di ba? Parang gagawin lahat kasi kung sino man yung nakaupo dyan bilang, kaya presidente or in the position, halikan yung puwet mo. Walang loyalty talaga. So, yung mga katulad yung ganyan, remember, there's no, lahat ho temporary lang. Wala akong permanente. So even sa pagiging presidente, si President Duterte nga dyan kabilib, alam niya hanggang 6 years lang siya at hindi yung pumasok sa ulo niya. Ngayon, eto nga, 2 taon pa lang, especially mga bagong politician, mga bagong congressman. And you need to understand them also. Yung mga batang yan na naging kongresista, it's either wala naman talagang alam sa batas, may alaman, pero lumaki sa luho. So they don't know the people, they don't know talaga yung need ng mga mamamayang Pilipino. Jay. So, warning, parang warning yun sa inyo. Kung ayaw nyong ma-mention kayo ni Miss Cathy, huwag kayong makigulo dito sa panghaharas sa mga Duterte. Exactly. Ayun, antayin ko yan. Yung mga manggugulo sa Duterte, Miss Cathy, naku, papakalanan kayo. Nako. So ibig sabihin pala, kayo, ang dami nyo pala ha. Ang dami nyo pala. So ito pala, Ma'am Cathy, isa sa mga, nung simula ho nung na-interview ka, talo, siyempre ako kadalasan, ang Banateros po kasi is talagang boses ng taong bayan yan eh. So tinitignan ko yung mga sa comment section, yung mga komento ng mga kababayan natin. Number 1 ho nilang isinisigaw na kailangan na dapat or gusto na nilang humarap ka sa Senate hearing. Gano'n na po ba kayo kahanda at papayag ho ba kayo? Ito patungkol ito sa Senate hearing. Mas maganda kung lulutang si Cathy Binag sa Senate hearing. Okay? Papayag ako. Pero alam mo yan, ako ganito siya eh. Sabi ko nga, actually nag-usap na kami niyan eh, ni si Senator Bato, nag-usap na kami. Sabi ko, so nagkausap sila ni Bato de la Rosa. Makinig lahat, makinig. Lalabas ako, gusto ko buksan mo yung PIDEA Leaks. Kasi doon ako connected. Correct. Okay? Kasi, di ba, kasi yun eh. Yung si Who's That Guy, naman hindi ko talaga makatandaan eh. Kasi they were saying, kilala ko yung grupo eh. So hindi ko, sino to? Yung may evidence siya. Si Yung Calvo. Morales? Si Morales. So I was saying na, kasi siya, meron siyang evidence. Okay? Si PRRD, alam din niya. Pero kasi politically, parang sinasabi, hindi, galit lang siya, right? Pero si Mr. Nicky Cosseteng was saying it also. Yes. So ako, nakita ko, I'm an eyewitness. So those are, yun yung kulang eh. Ako na lang yung missing puzzle there eh. So kompleto na kami. So yun lang yun. Parang actually, hindi ko nga maintindihan po sa mga nakaupo dyan. Di ba, kompleto na ho kami. Ano pa bang kailangan nyong gawin? Di ba? Like what I said, kanina nagkakwentuhan tayo, parang even the curse. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman